Sige, itapon nyo na ang mga pangkulay ng buhok ninyo. Ito ang kwento. Isang linggo bago pumanaw, ang nanay ko 3 taon na ang nakalipas. Habang nakahiga sa kanyang kama, mahigpit na hinawakan ng nanay ko ang kamay ko at sinabi, "Marco, anak, kulayan mo naman ang buhok ko. Puti na lahat ng buhok ko. Nahihiya na akong lumabas." Agad akong pumunta para bumili ng mamahaling pangkulay ng buhok na nagkakahalaga ng 700 piso na ibinebenta ko sa loob ng 35 taon. Ang puhunan nito ay 50 piso lang. Maingat kong ipinahid ang pangkulay sa buhok ng nanay ko. Pero makalipas ang 30 minuto, nagsimulang magkaroon ng mga pulang butlig sa noo niya. Nagreklamo siya na mahapdi at makati. Agad ko itong hinugasan ng tubig. Nabigo ang pagkulay ng buhok. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, binasa kong mabuti ang listahan ng mga sangkap ng pangkulay na iyon. Ito pala ay isang halo ng mga kemikal na nakakapaso ng anit, puno ng mga pampakula na amoy bleach. At ito ang ibinebenta ko sa mga tito, tita, lolo, at lola sa loob ng 35 taon. Ako si Dr. Marco Villanueva. Bumili at nagbenta ako ng mga pagkain at pang-araw-araw na gamit sa isang malaking kumpanya ng distribusyon sa loob ng 35 taon. Isa na roon ang pangkulay ng buhok. Pagkatapos ng araw na iyon, para akong nabaliw. Nagsimula akong maghanap ng paraan para kulayan ang puting buhok nang hindi gumagamit ng kemikal. Sa loob ng 1 taon, sinubukan ko ang 127 iba't ibang paraan at nabigo ako ng 126 na beses. Hanggang sa huling pagkakataon, idinagdag ko ang isang bagay na ito sa kape. Pagkatapos ng 30 minuto, tumingin ako sa salamin. Ang puting buhok sa tuktok ng ulo ko ay naging itim. Nagtagumpay ako. Ibinahagi ko ang paraang ito kay Aling Maria Reyes, 72 ang taong gulang, mula sa Cebu. Siya yung tipo ng tao na hindi man lang makadalo sa graduation ng kanyang apo. Nang tanungin siya ng apo niya, "Lola, bakit po puti na ang buhok niyo?" Parang dinurog ang puso niya. Pagkatapos gamitin ang paraang ito, umiyak siya habang nakatingin sa salamin. Hanggang ngayon, hindi na siya bumili ni isang kahon ng pangkulay. Kaya ano itong isang bagay na ito? Ito ay isang bagay na mayroon sa kusina ng lahat. 217 katao na ang sumubok. 93% ang nagtagumpay. Kung panonoorin ninyo ang buong video na ito ngayon, sa loob lang ng 30 minuto, ang puting buhok ninyo ay tuluyang mawawala at magugulat ang inyong mga anak at apo. Kung problema ninyo ang puting buhok, mag-iwan ng numero 1 sa comment section. Simulan na natin ngayon din. Mga kababayan, magsasabi ako ng totoo. Sa loob ng 35 taon kong pagbebenta ng pangkulay ng buhok, ni minsan ay hindi ko binasa ng maigi ang mga sangkap nito. Nagbebenta lang ako gamit ang mga salitang pang-akit tulad ng, "Ang produktong ito ay may natural na sangkap, teknolohiyang Aleman." Pero pagkatapos ng nangyari sa nanay ko, nagbago ang lahat. Alam niyo ba kung ano ang una kong ginawa? Pumunta ako sa supermarket at bumili ng 12 uri ng pangkulay ng buhok. Hindi ko inintindi kung mahal o mura. Binili ko lahat. Pagkatapos ay ipinadala ko sa isang autorisadong ahensya ng pagsusuri para suriin ang mga sangkap. Ang gastos lang sa pagsusuri ay umabot ng 30,000 piso. Nang matanggap ko ang resulta, nagulat ako. Yung nagkakahalaga ng 70 piso o yung 200 piso, parehong-pareho lang ang sangkap. Puno ng mga pampakula na amoy bleach at mga kemikal na nakakapaso ng anit. Maganda lang ang balot, pero pareho lang ang laman. Doon ko napagtanto. Ang perang ginagastos ng ating mga nakatatanda buwan-buwan na 500
700 piso, ay puro sayang lang. Sa isang taon, ang gastos lang sa pangkulay ng buhok ay aabot na ng 8,000 piso. Sa 10 taon, 80,000 piso. Sa halagang iyon, mabibigyan na sana ng mga tito at tita ang kanilang mga pamangkin ng baon at makakabili ng masasarap na pagkain para sa kanilang sarili. Kaya, nagdesisyon ako. Kailangan kong makahanap ng paraan para kulayan ang puting buhok. Nang hindi gumagamit ng kemikal, sa loob ng isang taon, sinubukan ko ang 127 paraan. Pinakuluan ko ang balat ng sibuyas. Dinurog ko rin ang itim na beans. Nagpahid din ako ng linga. Pero lahat ay nabigo. Hindi kumapit ang kulay. O kung kumapit man, mabilis ding nawawala. Pagkatapos ng ika-126 na kabiguan, halos sumuko na ako. Pero isang umaga, habang nagkakape sa kusina, bigla akong may naisip. Ang kape, kapag natapon sa damit, hindi na matanggal sa laba, paano kaya sa buhok? Agad kong ipinahid ang kape sa buhok ko. Pero may isang problema. Kumapit ang kulay, pero mabilis ding nawala. Kapag nagbanlaw, kulay kape ang tubig na umaagos. May kulang. Noon ko naalala ang imahe ng nanay ko na naglalagay ng asin kapag nagkukulay ng damit. Sabi niya, nakakatulong daw ang asin para kumapit ang kulay. Sinubukan kong maglagay ng asin sa kape, kalahating kutsarita lang, tapos ipinahid ko sa buhok ko. Naghintay ako ng 30 minuto. Binanlawan ko ng tubig. Tumingin ako sa salamin. Ang puting buhok sa tuktok ng ulo ko ay naging itim. Sinubukan kong kuskusin ang kamay. Hindi kumalat. Kinabukasan, nag-shampoo ako. Nandoon pa rin ang kulay itim. Nagtagumpay ako. Ito na nga. Ang bagay na matagal nyo nang pinagtataka ay asin. Kalahating kutsarita ng ordinaryong asin na nasa kusina ninyo ay gagawing itim ang puti ninyong buhok. Pero mga kaibigan, hindi pa dyan nagtatapos. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong mahalagang impormasyon. Dahil kung inaakala ninyo nahahaluin lang ang kape at asin at ipapahid, magkakaproblema kayo. Kung mali ang pagpahid, mababawasan ng kalahati ang epekto. Maaaring mahapdian ang anit ninyo. Itinuro ko ang paraang ito sa 217 katao. Pero sa simula, 203 lang ang nagtagumpay. Ang natitirang 14 ay nabigo. Bakit sila nabigo? Lumabas na pare-pareho lang ang kanilang mga pagkakamali. Mula ngayon, sasabihin ko ang 4 na pagkakamaling iyon. Lalo na, ang unang pagkakamali na sasabihin ko ay ang pagkakamaling ginagawa ng 9 sa 10 tao. Sa pagtama lang ng pagkakamaling ito, dodoble ang tsansa ninyong magtagumpay. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang pagpahid ng pinaghalong kape at asin sa basang buhok. Ito ang pagkakamaling ginagawa ng 5 sa 10 tao. Huwag na huwag kayong magsashampoo sa banyo at basta na lang pupunasan ng tuwalya at agad na ipapahid. Bakit? Dahil ang tubig ay magpapalabnaw sa kulay ng kape. Ipapaliwanag ko ng simple. Kung magtitimpla ka ng 1 kutsaritang kape sa tasa, matingkad ang kulay, di ba? Pero paano kung dadagdagan mo ng dadagdagan ng tubig? Unti-unti itong pupusyaw at magiging light brown. Ganoon din sa buhok. Kung ipapahid sa basang buhok, ang kulay ng kape ay matutunaw sa tubig at hindi makakapasok ng malalim sa hibla ng buhok. Kaya kahit maghintay ka ng 30 minuto, malabnaw lang ang kulay nakakapit. Ang puting buhok sa tuktok ng ulo ay mananatiling puti. Ikukuwento ko ang nangyari kay Mang Jose Santos, 88 taong gulang mula sa Davao. Siya mismo ang nakagawa ng pagkakamaling ito. Naligo siya sa gabi. Nilinis niyang mabuti ang kanyang buhok. Tinapik-tapik lang niya ng tuwalya para mabawasan ang tubig at pagkatapos ay maingat niyang ipinahid ang pinaghalong kape
at asin sa kanyang buhok. Umasa siya na pagkatapos ng 30 minuto ay magiging itim na ang kanyang buhok. Pagkalipas ng 30 minuto, nagbanlaw siya. Tumingin siya sa salamin, pero puti pa rin ang tuktok ng ulo niya. Medyo naging brownish lang. Nadismaya siya at tinawagan niya ako. Mang Marco, hindi epektibo. May mali ba akong ginawa? Tinanong ko siya. Mang Jose, nag-shampoo po ba kayo? Tapos ipinahid agad? Oo. Nilinis ko munang mabuti bago ko ipinahid. May problema ba doon? Ipinaliwanag ko. Mang Jose, kailangan po ipahid sa tuyong-tuyo na buhok. Gamitan niyo po ng hair dryer para matuyong mabuti bago ipahid. Kailangan pong tuyong-tuyo hanggang anit. Kinabukasan, tumawag siya ulit sa akin. Tuwang-tuwa ang boses niya. Mang Marco, gumana na. Itim na itim. Tinanong pa nga ako ng apo ko, Lolo, nagpakulay ka ba? Natuwa rin ako para sa kanya. Isang bagay lang ang binago, ang patuyuin ang buhok gamit ang hair dryer. Pero ang resulta ay ibang-iba. Kaya tandaan ninyo, kailangan ninyong ipahid ang mixture kapag tuyong-tuyo na ang buhok. Gamitin ang hair dryer sa cool wind setting, hindi hot wind, para matuyong mabuti. Nakakairita sa anit ang mainit na hangin, kaya mas maganda ang malamig na hangin. Pero mga kaibigan, may isa pa akong gustong sabihin. Kahit tuyo ang buhok, hindi nyo dapat basta na lang ipahid nang hindi muna nagsha-shampoo. Bakit? Dahil kung may langis o dumi ang buhok, hindi kakapit ang kulay ng kape sa hibla. Isipin ninyo ang pagpipinta ng pader. Kung may grasa ang pader, hindi kakapit ang pintura, di ba? Ganoon din sa buhok. Kaya, ganito ang dapat nating gawin. Una, mag-shampoo muna ng malinis. Gumamit ng shampoo para matanggal lahat ng sebo. Pagkatapos, gamitin ang hair dryer para patuyuin ng husto. Patuyuin hanggang sa anit. Saka palang ipahid ang pinaghalong kape at asin. Sundin lang ang prosesong ito, dodoble ang epekto ng pagkulay ng buhok. Sa 217 katao, halos lahat ng nagpahid sa tuyong buhok ay nagtagumpay. Sa kabilang banda, sa 14 na nagpahid sa basang buhok, 11 ang nabigo. Pero mayroon pang 3 mas mahalagang pagkakamali. Lalo na, ang ikatlong pagkakamali ay isang mapanganib na pagkakamali na maaaring makasira sa inyong anit. Kung hindi ninyo ito alam at basta na lang magpapahid, mangangati kayo ng sobra na hindi kayo makakatulog sa gabi. Ang ikatlong pagkakamali ay ang paglalagay ng sobrang daming asin. Ito ay isang tunay na mapanganib na pagkakamali. 3 sa 10 tao ang nagreklamo na nahapdian ang kanilang anit dahil sa pagkakamaling ito. Mga kaibigan, gaano man kabuti ang asin, wag na wag kayong maglalagay ng 1 o 2 kutsarang puno. Kalahating kutsarita lang ang dapat ninyong ilagay. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit. May 2 papel ang asin. Una, tinutulungan itong buksan ng bahagya ang cuticle ng buhok. Sa ganitong paraan, makakapasok ang kulay ng kape sa loob. Pangalawa, isinasara nito ang pinto para ang kulay na nakapasok ay hindi na makalabas. Pero paano kung sobra ang asin na ilalagay? Masyadong mabubukas ang cuticle ng buhok. Kapag ganoon, maiirita rin ang anit. Makakaramdam kayo ng hapdi at kati. Sa malalang kaso, maaaring mamula at mamaga. Ikukuwento ko ang nangyari kay Aling Carmen Cruz. 71 taong gulang, mula sa Iloilo. Napanood niya ang video ko at gumawa ng mixture ng kape at asin. Pero ganito ang naisip niya. Siguro mas epektibo kung dadamihan ko ang asin, mas kakapit din ang kulay.
Kaya naglagay siya ng isang punong kutsarita ng asin, doble sa kalahating kutsarita na sinabi ko. Hinalo niya ang maraming asin sa kape at ipinahid sa buhok. Sa una, okay lang. Pero pagkalipas ng mga 10 minuto, nagsimulang kumirot ang anit niya. Inisip niyang dahil lang sa katandaan kaya tiniis niya. Pagkalipas ng mga 20 minuto, hindi na lang kirot, kundi sobrang hapdi na. Sa huli hindi na niya natiis at nagmamadali siyang nagbanlaw ng tubig. Nang tumingin siya sa salamin, namumula na ang kanyang noo at tuktok ng ulo kapag kinakamot dahil sa kati. Lalong humahapdi. Kinabukasan, tumawag siya sa akin. Mang Marco, napaso ang anit ko dahil sa asin. Anong gagawin ko? Kitang-kita ang pag-aalala sa boses niya. Tinanong ko siya. Aling Carmen, gaano po karaming asin ang inilagay ninyo? Naglagay ako ng 1 kutsarita. Akala ko kasi mas maganda kung marami. Kaya ipinaliwanag ko, Aling Carmen, kalahating kutsarita lang po dapat. Hindi ibig sabihin na mas marami, mas epektibo. Sa halip, makakasira pa ng anit 1 linggo pagkatapos. Sinubukan niya ulit sa pagkakataong ito. Eksaktong kalahating kutsaritang asin lang ang inilagay niya. Naghintay siya ng 30 minuto nang walang nararamdamang hapdi. Pagkatapos magbanlaw at tumingin sa salamin, napakaganda ng pagkakaitim ng buhok niya. Mang Marco, tagumpay na. Sa pagkakataong ito, hindi masakit. Kitang-kita ang saya sa boses niya, kaya tandaan ninyo, kalahating kutsarita lang ng asin. Dapat gumamit kayo ng measuring spoon para eksakto. Huwag tansyahin. Mang Marco, paano naman kung konti lang ang asin? May nagtanong din ng ganyan. Kung masyadong konti ang asin, kabaligtaran naman ang mangyayari. Hindi makakapasok ng malalim ang kulay ng kape sa hibla ng buhok. Kahit makapasok, mabilis ding mawawala. Kaya napakahina ng epekto ng pagkulay. Kapag nagbanlaw, kulay kape ang aagos na tubig. Nalaman ko ito pagkatapos kong subukan sa 217 katao. Ang asin ay hindi dapat sobra, hindi rin dapat kulang. Eksaktong kalahating kutsarita ang golden ratio. Ang mga sumunod sa ratio na ito, 203 sa kanila ang nagtagumpay. Sa kabilang banda, halos lahat ng naglagay ng asin ng basta-basta ay nabigo. Pero mga kaibigan, mayroon pang 2 pagkakamali. Lalo na, ang ikalawang pagkakamali ay isang nakamamatay na pagkakamali, nasisira ng tuluyan sa epekto. Kahit magkulay, pagkalipas lang ng 3 araw, magkakaroon na ulit ng puting buhok. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagbanlaw gamit ang mainit na tubig. Ito ay isang tunay na nakamamatay na pagkakamali. Ang 30 minutong pagod sa pagkulay ay masasayang lahat. Sa loob lang ng 5 minuto, mga kaibigan, ipinahid ninyo ang pinaghalong kape at asin sa buhok sa loob ng 30 minuto. Tama? Ngayon, oras na para magbanlaw. Pero sa puntong ito, wag na wag kayong magbabanlaw gamit ang mainit na tubig. Bakit? Dahil ang mainit na tubig ay magbubukas sa cuticle ng buhok. Kapag nangyari iyon, ang kulay ng kape na nakapasok sa loob ay biglang lalabas lahat. Ipapaliwanag ko ng simple. Kung hahayaan ninyong bukas ang pinto ng refrigerator, anong mangyayari? Lalabas lahat ng lamig. Diba? Ganoon din sa buhok. Bubuksan ng mainit na tubig ang pinto ng hibla ng buhok, kaya lahat ng kulay ay lalabas. Ikukuwento ko ang nangyari kay Aling Teresita Gomez, 69 taong gulang, mula sa Batangas. Maingat niyang ginawa ang mixture ng kape at asin. Naglagay din siya ng eksaktong kalahating kutsaritang asin. Ipinahid niya ito ng maigi sa tuyong buhok. Naghintay siya ng eksaktong 30 minuto. Ngayon,
Oras na para magbanlaw. Pumasok siya sa banyo. Binuksan niya ang shower. Pero medyo maligamgam lang ang tubig, kaya naisip niya, paano malilinis ng maigi kung ganito lang kalamig ang tubig? Kailangan mainit na tubig para malinis. Itinaas niya ang temperatura ng tubig. Umagos ang napakainit na tubig. Ginamit niya iyon para banlawan ang buhok. Napakasarap sa pakiramdam ng agos ng tubig. Pero may kakaiba. Kulay kape ang tubig. Kahit matagal na siyang nagbabanlaw, tuloy pa rin ang pag-agos ng kulay kapeng tubig. Ano to? Bakit ang daming kulay na natatanggal? Nagsimula na siyang mag-alala. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagbanlaw hanggang sa malinis. Pinunasan niya ng tuwalya ang buhok at tumingin sa salamin. Laking gulat niya. Puti pa rin ang tuktok ng ulo niya. Medyo naging brownish lang. Naghintay siya ng 30 minuto. Pero halos walang epekto. Tumawag siya sa akin. Mang Marco, ginawa ko naman lahat ng tama pero hindi gumana. Naglagay din ako ng kalahating kutsaritang asin at ipinahid sa tuyong buhok. Pero bakit hindi gumana? Tinanong ko siya. Aling Teresita, nagbanlaw po ba kayo gamit ang mainit na tubig? Uwa. Gusto ko kasing malinis ng husto, kaya mainit na tubig ang ginamit ko. Iyon po ang problema. Ipinaliwanag ko, Aling Teresita, dapat po maligamgam na tubig ang gamitin sa pagbanlaw. Tatanggalin po ng mainit na tubig ang lahat ng kulay. 3 araw pagkatapos, sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, maingat siyang nagbanlaw gamit ang maligamgam na tubig. Ginamit niya ang kamay para tingnan ang temperatura ng tubig. Inayos niya ito para maging kapantay ng temperatura ng katawan. Nang magbanlaw, konting kulay kape lang ang lumabas at agad ding naging malinaw. Pinunasan niya ng tuwalya at tumingin sa salamin. Napakaganda ng pagkakaitim ng buhok niya. Mang Marco, gumana na ngayon. Temperatura lang pala ng tubig ang binago. Pero ang laki ng pagkakaiba. Kitang-kita ang pagkamangha sa boses niya. Kaya, tandaan ninyo, kapag magbabanlaw, dapat maligamgam na tubig ang gamitin. Iyon ay ang temperatura na kapag hinawakan mo ay hindi mo mararamdamang mainit o malamig. Mga 35 hanggang 37 degrees, katumbas ng temperatura ng ating katawan, ang pinakamainam. Mang Marco, paano kung malamig na tubig ang gamitin sa pagbanlaw? May nagtanong din ng ganyan. Maganda rin ang malamig na tubig. Sa katunayan, nakakatulong pa ang malamig na tubig para sumara nang mahigpit ang cuticle ng buhok para hindi kumupas ang kulay. Pero kung magbabanlaw ka ng malamig na tubig sa taglamig, magkakasipon ka, di ba? Kaya maligamgam na tubig ang pinakamainam. Nakumpirma ko ito sa pamamagitan ng pagsubok sa 217 katao. Halos lahat ng nagbanlaw gamit ang maligamgam na tubig ay nagtagumpay. Halos lahat ng nagbanlaw gamit ang mainit na tubig ay nabigo. Pero mga kaibigan, ngayon ay ang huling pagkakamali na. Ang pagkakamaling ito ay ginagawa ng 9 sa 10 tao. Sa pagtama lang ng pagkakamaling ito, tatagal pa ng 1 linggo ang epekto ng pagkulay sa inyong buhok. Ang unang pagkakamali ay ang pag-shampoo ng malakas agad-agad pagkatapos magkulay. Mga kaibigan, ipinahid ninyo ang pinaghalong kape at asin sa loob ng 30 minuto, tama? Nagbanlaw na kayo gamit ang maligamgam na tubig. Pero sa puntong ito, wag na wag kayong kukuha ng maraming shampoo at kukuskusin ito ng malakas. Bakit? Dahil kailangan ng kulay ng kape ng oras para kumapit ng husto sa hibla ng buhok. Ipapaliwanag ko ng simple. Isipin ninyo, nakatatapos nyo lang magpinta ng pader. Kung hindi pa ito tuyong-tuyo at kukuskusin ninyo ng kamay, anong mangyayari? Mabubura lahat, di ba? Ganoon din sa buhok. Pumapasok ang kulay ng kape
sa mga siwang ng hibla ng buhok at dahan-dahang kumakapit. Ang prosesong ito ay tumatagal ng hindi bababa sa isang araw. Pero kung agad-agad kayong magsashampoo ng malakas, ang mga kulay na hindi pa nakakapit ng husto ay biglang matatanggal lahat. Ikukuwento ko ang nangyari kay Aling Elena Dizon, 74 taong gulang mula sa Baguio. Ginawa niya lahat ng perpekto. Ipinahid niya sa tuyong buhok. Naglagay din siya ng eksaktong kalahating kutsaritang asin. Naghintay siya ng 30 minuto. Nagbanlaw siya gamit ang maligamgam na tubig. Pero pagkatapos magbanlaw, medyo malagkit ang pakiramdam ng buhok niya. Parang may natira pang konting pulbos ng kape. Naisip niya, ang dumitingnan, kung ganito lang, kailangan kong linisin ng maigi. Kumuha siya ng maraming shampoo sa palad niya. Ipinahid niya sa buhok at kinuskos ng malakas. Bumula ito ng husto. Nasihan siya, iniisip na malinis na ngayon ang buhok niya. Binanlawan niya ito ng malinis. Pinunasan niya ng tuwalya. Pero ang tuwalya ay nagkulay kape. Ano to? Nagsimula na siyang mag-alala. Tumingin siya sa salamin. Naging itim ang tuktok ng ulo niya. Kinabukasan ng umaga, nag-shampoo siya. Kulay kape ang tubig na umaagos. Sa ikatlong araw, tumingin siya ulit sa salamin. Nagsisimula ng lumitaw muli ang mga puting buhok sa tuktok ng ulo niya. Bakit ganito? Naging itim na to ah. Nagtaka siya. Mang Marco, pumuti ulit ang buhok ko pagkatapos ng ilang araw. May mali ba akong ginawa? Tinanong ko siya. Aling Elena, pagkatapos po ba ninyong magbanlaw? Sinampo ninyo ulit ng malinis? Oo. Medyo malagkit kasi. Kaya sinampo ko para luminis. Iyon po ang problema. Ipinaliwanag ko. Aling Elena, kapag nagbanlaw po, tubig lang dapat o konting-konti lang na shampoo. Kapag marami, matatanggal po lahat ng kulay. Isang linggo pagkatapos, sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan lang siyang nagbanlaw gamit ang maligamgam na tubig. Hindi siya gumamit ng shampoo. Kahit medyo malagkit, tiniis niya. Kinabukasan, napansin niyang mas tumingkad pa ang kulay itim. Lumipas ang isang linggo. Maganda pa rin ang kapit ng kulay. Lumipas ang 2 linggo. Hindi pa rin lumalabas ang mga puting buhok, Mang Marco. Ang tagal kumapit ngayon. Pinuri pa ako ng apo ko. Sabi niya, bumata daw ako. Kitang-kita ang saya sa boses niya. Kaya tandaan ninyo, kapag magbabanlaw, tubig lang dapat o konting-konti lang na shampoo. Kumuha lang ng kasing dami ng dulo ng daliri, bulaan ng dahan-dahan at banlawan. At pinakamainam na huwag gumamit ng shampoo sa unang araw. Kahit medyo malagkit, tiisin ninyo. Sa ganitong paraan, kakapit ng husto ang kulay sa hibla ng buhok. Mang Marco, pwede na bang gumamit ng shampoo kinabukasan? May nagtanong din ng ganyan. Opo, pwede na po kinabukasan. Pagkatapos ng isang araw, medyo stable na ang kulay. Mula noon, pwede na kayong gumamit ng shampoo gaya ng dati. Huwag lang masyadong kuskusin ng malakas. Nakumpirma ko ito sa pamamagitan ng pagsubok sa 217 katao. Ang mga hindi gumamit ng shampoo sa unang araw, tumagal ang kulay ng buhok nila ng mahigit 2 linggo sa average. Ang mga gumamit ng shampoo sa unang araw, wala pang 1 linggo ay may mga puti na ulit. Oo, mga kaibigan, hanggang dito ay nasabi ko na ang lahat ng 4 na pagkakamali. Iwasan lang ang 4 na ito. Magtatagumpay din kayo tulad ng 93% sa 217 katao. Ngayon, ibubuod ko ang lahat ng sinabi ko ngayon. Una, huwag ipahid sa basang buhok.
Siguraduhing patuyuin ng husto gamit ang hair dryer bago ipahid. Pangalawa, kalahating kutsaritang asin lang. Kapag dinamihan, makakasira ng anit. Kapag kinulangan, walang epekto. Pangatlo, magbanlaw gamit ang maligamgam na tubig. Tatanggalin ng mainit na tubig ang lahat ng kulay. Pang-apat, kapag magbabanlaw, huwag gumamit ng maraming shampoo. Tubig lang o konting-konti lang. Sundin lang ang apat na ito. Hindi mahirap. Ngayon, ituturo ko ang eksaktong paraan ng paggawa ng pinaghalong kape at asin. Kumuha ng papel at isulat. Una, ihanda ang mga sangkap. Instant coffee, na pulbos, asin, maligamgam na tubig at shampoo. Iyon lang. Kumuha ng isang mangkok. Pwede ang plastic o stainless. Mga kaibigan, ang kutsara, gamitin nyo lang ang kutsarang pangkain na nasa bahay. Iyon mismong kutsara na ginagamit natin sa pagkain araw-araw. Hindi na kailangang bumili ng bago. Una, kumuha ng 3 kutsarang pulbos ng kape at ilagay sa mangkok. 3 punong kutsara. Pangalawa, maglagay ng 3 kutsarang maligamgam na tubig. Hindi mainit na tubig, kundi medyo maligamgam lang. Kapag hinawakan ng kamay ay maligamgam, pwede na. Haluin ng chopsticks para matunaw ng husto ang kape. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga sa asin. Dapat gumamit ng kutsarita. Alam nyo ba ang kutsarita? Iyon yung maliit na kutsara na ginagamit sa pagtimpla ng kape. Mas maliit ito ng malaki kaysa sa kutsara. Gamitin ang kutsarita para kumuha ng asin at kalahati lang ang ilagay. Punuin ang isang kutsarita, tapos alisin ang kalahati at iyon lang ang ilagay. Ito ang tamang dami. Kapag dinamihan, mahahapdian ang anit. Kapag kinulangan, walang epekto. Pang-apat, maglagay ng 2 kutsarang shampoo. Bakit may shampoo? Para hindi tumulo ang mixture. Ang shampoo ay nagbibigay ng lapot para kumapit ito ng maigi sa buhok. Haluin ang chopsticks. Haluin hanggang matunaw lahat at walang buo-buo. Kapag naging dark brown, tapos na. Ngayon, oras na para ipahid sa buhok. Tuyong-tuyo na ang buhok, di ba? Gamitin ang daliri para kumuha ng mixture at ipahid muna sa mga bahaging maraming puting buhok. Ipahid ng maigi sa pagkakasunod-sunod na tuktok ng ulo, gilid ng sentido, at batok. Pagkatapos magpahid, magsuot ng shower cap na plastic. Kung wala, pwede gumamit ng plastic bag para takpan ang buhok at maghintay ng 30 minuto. Tingnan ang relo at bilangin ang eksaktong 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, tanggalin ang takip. Banlawan ng maligamgam na tubig. Huwag gumamit ng shampoo. Banlawan lang ng dahan-dahan gamit ang tubig. Banlawan hanggang matanggal lahat ng pulbos ng kape. Tapik-tapikin ng tuwalya para matuyo. Huwag kuskusin ng malakas. Patuyuin gamit ang hair dryer. Tumingin sa salamin. Magiging itim ang buhok ninyo. Pinakamainam na huwag gumamit ng shampoo hanggang kinabukasan. Tiisin lang sa loob ng 1 araw. Sa ganoong paraan, kakapit ng husto ang kulay. Mga kaibigan, iyon na ang lahat. Hindi mahirap, di ba? Gamit lang ang mga sangkap na nasa kusina at 30 minuto. Sapat na. 1 kutsara at 1 kutsarita lang ang kailangan. Sa loob ng 25 taon kong pagbebenta ng pangkulay ng buhok, kinuha ko ang mahalagang perang pangretiro ng mga tao. Dahil sa konsensyang iyon, sinubukan ko ang 127 paraan sa loob ng 1 taon. Nabigo ako ng 126 na beses. Pero, hindi ako sumuko. At ang paraang natuklasan ko,
ay ito. 217 katao ang sumubok at 93% ang nagtagumpay. Ngayon, kayo naman, simulan ninyo ngayon. Huwag na kayong bumili ng pangkulay ng buhok sa perang iyon. Mabibigyan ninyo ang inyong apo ng baon at makakabili kayo ng masasarap na pagkain para sa sarili. Sa isang taon, makakatipid kayo ng 8,000 piso. Sa 10 taon, 80,000 piso. At may isa pang mas mahalaga, magiging malusog ang inyong anit. Hindi nyo na kailangang pasuin ang inyong anit ng mga kemikal. Mababawasan ang paglagas ng buhok. Wala ng kati. Magugulat ang mga anak at apo ninyo. Lola, bumata ka. Lolo, itim na ang buhok mo. Makakarinig kayo ng mga ganyang salita tuwing titingin kayo sa salamin. Gagaan ang pakiramdam ninyo. Mga kaibigan, alam nyo ba kung bakit ko ginawa ang video na ito ngayon? Dahil umaasa akong darating sa inyo ang magagandang bagay. Huwag na kayong magpaloko sa mga walang kwentang pangkulay ng buhok. Protektahan ang inyong kalusugan at bulsa. Kung nakatulong ang video na ito, pindutin ang subscribe button. Kung pipindutin nyo rin ang like button, mas maraming nakatatanda ang makakaalam ng impormasyong ito. At mag-iwan ng komento. Kung nakatulong ang video ngayon, mag-iwan ng numero 1. Titingnan ko ang bawat komento. Ibahagi sa pamilya. At sabihin sa mga kaibigan ninyong problema ang puting buhok. Sabay-sabay tayong mabuhay ng malusog at bata. Mga kaibigan, simulan nyo na ngayon din. Buksan ang kabinet sa kusina at kunin ang kape at asin. 30 minuto lang. Sapat na. Kaya nyo rin ito. Ang gamot ay para sa parmasyutiko, ang pagkain ay ipaubaya nyo kay Dr. Marco Villanueva. Sana'y maging malusog kayong lahat ngayon. Maraming salamat.